Biglang nag-spark ang mga kable sa Gilmore Station ng LR2 kagabi. May tumama palang kidlat at dumalo ito sa tinatawag na catenary wire. Naputol ang wire na nagbibigay ng kuryente sa tren. Mabutit nakadaan na noon ang pinakahuling tren kaya walang nasaktan. Maayos naman kaagad ang kable. Nagpakawala na ng tubig ang Ambuclao Dam habang nagpapaulan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon ang bagyong Hener. Sa lakas naman ng alon sa Visayas, napilitang bumalik sa Bohol ang isang fast craft na biyaheng Dumaguete. May report si Mark Salazar. Napasigaw sa takot ang ilang pasahero ng fast craft na yan dahil sa hampas ng malalaking alon. Papuntasan ng Dumaguete, Negros Oriental ang fast craft. Pero napilitang bumalik sa Bohol, ligtas ang lahat ng pasahero. Naglalakihang mga alon din ang humampas sa baybayin ng ilang bayan sa Bohol, kaya hindi muna pumalaot ang ilang mangingisda. Ipinagbawal ang biyahe ng mga pump boat at malilit na barko mula sa Angasil Port sa Lapu-Lapu City dahil sa gale warning kahapon. Ayon sa Philippine Coast Guard, mahigit 1,000 pasahero ang stranded sa mga pantalan sa Eastern Visayas, Southern Tagalog, Bicol at Western Visayas regions. Mahigit 150,000 ang inilikas sa Western Visayas dahil sa epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Hener, ayon sa datos ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council 6. Sa Albay, binaha ang mga kalsada at pinadapa ang mga palayan. Lumubog din ang ilang bahagi ng Taytay, Palawan, kaya nasira ang mga tanim na palay. Bumaha rin sa ilang bahagi ng Metro Manila, kaya may ilang pasaherong tinulungan gamit ang rescue boat. Inulan naman ng mga taga-Kasiguran, Aurora, habang naghahanda sa bagyong Hener. Naranasan na rin ang pag-ulang dala ng bagyong Hener sa ilang lugar sa Northern Luzon gaya sa Ilocos Norte. Kasabay ng paghahanda ng mga LGU at residente sa hagupit ng bagyo, nagpakawala ng tubig ang Ambuclao Dam. Itinaas ng Pangasinan PDRRMO ang red alert status para maghanda sa bagyo. Mark Salazar, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Gutom at nagkasakit na ang mga tauhan ng BRP Teresa Magbanwa dahil sa kawalan ng pagkain at malinis na tubig habang nagbabantay sa Escoda Shoal. Lugaw na lang ang kanilang kinakain at umiinom na sila ng tubig mula sa aircon. May report si Joseph Morong. 1.5 kilong bigas na pinagkakasya sa 63 katao. Ganito kahirap ang naging sitwasyon ng mga tauhan ng BRP Teresa Magbanwa sa loob ng halos isang buwan bago makabalik ng Puerto Princesa, Palawan kahapon. Rice porridge na lang po siya. May paminta na lang? Yes, sir. Paminta and asin, sir, since yun na lang po yung naiwan sa amin. Meron po kaming mga tropa na nahihilo kasi gutom, kumakalam yung tiyan sa gabi. Anong ginagawa niyo pagka gano'n? Wala po, sir. Natutulog na lang at nagpapahinga po, sir. Naubusan na rin sila ng inuming tubig kaya bukod sa tubig dagat na sinasala ng freshwater generator, umiinom na rin sila ng tubig galing sa ulan at aircon. Yung tubig from our air conditioning unit, sir, yung na-condense na tubig po dun, sir. Mas gusto po namin yung sa air conditioning unit, sir. At saka yung sa umuulan, sir. Kesa sa filter? Lasang parang swimming pool, then maalat. Dahil sa limitadong tubig at pagkain, nagkasakit na ang ilang tauhan ng Magbanwa. Sumusuka na. Yung mga bowel movements nila, iba na talaga. Pag tumagal pa kami doon, sir, siguro mas marami na yung magkakasakit. Pinalala pa ang sitwasyon ng pagbabanggain ng China Coast Guard ang Magbanwa noong August 31. Ito yung sira na tinamo nitong si BRP Teresa Magbanwa nung banggain ng China Coast Guard. Itong barko natin, August 31. Nasa may engine room na to. Paliwanag sa atin, delikado kung ito yung tatamaan or ito yung madadamage dito sa barko. Pag nawalan ng cooling system, di makakatakbo yung makina namin. Kasi pag ito yung nadali, sir? Dead on the water. May rason na silang isalvage kami. Okay. Kasi dead on the water kami, kailangan pwede kami hilahin. Sa ngayon, nagpapagaling na ang mga tauhan ng Magbanwa na nagkasakit. Kung sakali, handa raw silang bumalik sa Escoda Shoal. As Pinoy, sir, kakayanin natin yan. Bakit? Hindi lang to para sa Pilipinas, hindi para din sa buong mundo. Kasi
in-implement natin doon sa international law. Tinawag ng China Coast Guard na pag-atras ang pag-alis ng Magbanwa sa Escoda Shoal. Pero giit ng Philippine Coast Guard, kinailangang umalis ng barko dahil sa masamang panahon at para ipagamot ang mga nagkasakit na crew at ayusin ang sira sa barko. We are just repositioning our own vessels. We have constant monitoring. Iba't ibang sensors ang ginagamit natin doon, iba't ibang paraan. Merong mga barko, merong mga eroplano, at may iba pa na hindi ko pwedeng banggitin. Okay. Rest assured, yung ating mga features na sa atin ay manatiling sa atin. Sa pulong ng bilateral consultation mechanism noong nakaraang linggo, sinabi ng China sa Pilipinas na tanggalin ang mga barkong nasa Escoda Shoal, pero pag-iit ng National Maritime Council, we did not withdraw. And hindi rin ito yung naging nakasunduan during the last BCM. Matigas tayo during the meeting sa Beijing. But our DFA stated that our presence will be maintained in the show. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. May pasarig si House Speaker Martin Romualdez sa mga kritiko ng Kamara. We cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently ignoring their own misuse of public funds. To these individuals I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. Sinabi yan ni Romualdez sa pagsisimula ng deliberasyon sa plenaryo ng panukalang budget para sa susunod na taon. Giit ni Romualdez, sagrado ang bawat sentimo ng taong bayan at tungkulin ng Kongreso na tiyaking nagagamit ito ng tama. Walang tinukoy na pangalan si Romualdez, pero matatandang naging mainit ang sagutan ng mga kongresista at ni Vice President Sara Duterte nang ukatin ang paggamit ng confidential funds ng OVP noong 2022. Hindi na sumipot si Duterte sa sumunod na pagdinig. Pero naglabas siya ng video at sinabing sina Romualdez at Congressman Zaldico ang may hawak ng budget ng Pilipinas. Bagay na tinawag ni Ko na isang pambubudol. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ni Duterte. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.